Alam niyo ba ano yung pinaka-highest na kabutihan na natanggap natin nung tayo naligtas? The more you aim to be responsible, the more aayos ang buhay mo. Naunawaan ba natin? Common sense naman yun. Wala naman sigurong foreign sa sinabi ko. Wala naman nakakagulat. Nakakagulat ba yun? Anong pala yun? Akala ko yung pera nahuhulog lang eh. Hindi, di ba? So, the more you become responsible, the more yung buhay mo ay nagiging maayos. Now, let us apply that sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Gusto natin ng magandang buhay bilang isang mananampalataya, tama? Hindi lang natin gustong magkaroon ng magandang buhay, gusto natin maging tama sa harapan ng Diyos. Gusto natin ma-fulfill ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Because someday, tayo haharap sa ating tagapagligtas. Tama? Merong isang magandang ugali ang Pilipino, yung salitang utang na loob. Minsan yan ay ginagamit sa mali, pero naturally, o by default, magandang ugali sana yan. Bakit? Ang isang Pilipino marunong tumanaw ng utang na loob. May mga kabutihan sa buhay natin na ating nararanasan na hindi mo kayang suklian. Alam niyo ba ano yung pinaka-highest na kabutihan na natanggap natin nung tayo naligtas? Kasi hindi mo naman kaya iligtas ang sarili mo eh. Sinabi sa'yo, kailangan mo tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Sinabi, no thank you, no thank you, no thanks. Nabayaran ko na yung kasalanan ko. Wala. Tama?